Nakakulong ang mga nakatira dito at kinakailangan pa na humingi ng permiso sa Israel ang sinuman na nais makalabas ng Gaza Strip sa iba't ibang kadahilanan. Kahit na ang Israel ay umatras na sa Gaza noong 2006, pinaiiral pa rin nila ang kanilang occupying power sa lugar na ito. Mga utol, yun yung isa sa mga dahilan. No? Isipin mo, doon sa lugar, para kayong nakakulong, doon lang kayo sa loob nun. So, kailangan nyo ng authorization para lumabas. So talagang armado yung nakapalibot doon yung mga Israel, armado yun mga utol. Hindi ka basta-basta makakalabas ng Gaza Strip kung ikaw ay Palestinian. Okay? So ganun kahigpit po. Feeling ko ang kawawa talaga dito yung mga mamamayan, yung mga Palestinian civilians. Okay, na walang kinalaman dyan sa gulo na yan. Ang gusto lamang ay mabuhay na mapayapa. So ganun talaga nangyayari kapag may kaguluhan sa lugar. At hindi lang po ito ngayon nangyari. Sobrang haba na po ng panahon na nangyayari ito dyan sa lugar na yan, sa Israel at Palestine. Anyway, noong 1948, pinalak na ng United Nations na hatiin sila into 2 states. And for some reason uli, hindi po nangyari. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Malamang ay kilala nyo na ang grupong Hamas, mga utol, dahil sa pangyayari at kaguluhan dyan sa Israel at Palestine. Mga utol, etong grupong Hamas ay binansagan o diniklara ng mga Western countries na teroristang grupo. Okay, pero eto yung ating aalamin, no? Mga lihim ng Hamas na ayaw ipaalam sa mundo. Ano-ano nga ba ito? Ito'y mula kay Saysayang Pinoy. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. At mamaya, titingnan natin kung ano talaga yung grupong Hamas. Okay? Game na mga utol. Ang kamakailan lamang ng mga pangyayaring naganap sa pagitan ng Israel at Palestina ang nagbunsod sa militanteng grupong Hamas na maglunsad ng ibayong pag-atake sa Israel. Nag-ugat ito sa mga polisiya ng Israel na nauugnay sa kalagayan ng Jerusalem at ng Al-Aqsa Mosque. Ito ay ang mga banal na lugar para sa pawang mga Hudyo at Muslim. Ayon sa mga balita, ang Hamas ay naglunsad ng sorpresang pag-atake sa Israel noong Oktubre 7, 2023 sa panahon ng Jewish holiday ng Sukkot. Ang operasyon ay tinawag na Operation Al-Aqsa Storm. Ang pag-atake ay kinasasangkutan ng libu-libong mga rockets na pinaputok mula sa Gaza. Kasabay nito, ang armadong militanteng grupo ay pumasok sa mga bayan ng Israel malapit sa border. Dito sila pumatay ng ilang tao at tumangay ng mga hostage. Inanunsyo ng Hamas na ang pag-atake ay naglalayong palayain ng Jerusalem at ang Al-Aqsa Mosque mula sa pananakop at pagsalakay ng Israel. Tumugon ng Israel sa pamamagitan ng pagdedeklara ng digmaan laban sa Hamas at paglulunsad ng mga airstrike sa Gaza. Tinatarget nito ang mga taguan at infrastruktura ng Hamas. Pinakilos din ng Israel ang hukbo nito at tumawag ng mga reservists para harapin ang mga militante sa loob ng teritoryo nito. Inakusahan ng Israel ang Hamas na nagsagawa ng mga war crime at nangakong malupit na gaganti. Ang Hamas ay isang Islamist organization na may military wing na nabuo noong 1987. Ito ay acronym para sa Harakat al-Muqawama al-Islamiyya o Hamas na nangangahulugang Islamic Resistance Movement. Ang pangunahing layunin ng Hamas ay magtatag ng isang Islamic State sa kabuuan ng historical Palestine. Ito ay kinabibilangan ng mga teritoryo ng Israel, West Bank at Gaza. Hindi kinikilala ng Hamas ang pagiging estado ng Israel at matagal nang nananawagan na pabagsakin ito. Idineklara naman ng Estados Unidos, European Union at Israel na mga terorista ang Hamas. Yan, Taliwas sa ibang grupo ng Palestinians, ayaw makipagkasundo ng Hamas maging sa diplomatikong pamamaraan. Sinalungat nito ang Oslo Accords noong 1993 na isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine Liberation Organization. Sa pamamagitan ng Oslo Accords, itinatag ang Palestinian Authority sa West Bank, subalit nagresulta lamang ito sa pagpapakilala ng Hamas bilang alternatibo sa Palestinian Authority. Hindi kinikilala ng Hamas ang karapatan ng Israel na manatili sa kinilalagyan nitong teritoryo. Itinuturing ng Hamas na hindi lehitimong pananakop ng lupain ng Palestina ang ginagawa ng Israel. Actually, nagsimula lamang sa yung conflict nila, no? Sa labanan ng lahi,
tapos nauwi sa agawan ng teritoryo. Yung dalawang lahi na ito hindi talaga mag-coexist, kaya napakahaba na po ng conflict na nangyayari in between Palestine and Israel. So lumala na nga ngayon at ang layunin ngayon ng Israel ay ubusin na sila. Lansagin, sinusuyod na nila yung buong Gaza Strip para ubusin itong grupo na ito, mga utol. Okay? So kung ano man ang dahilan at bakit sila binansagan na terorista ng mga Western countries, ay syempre may mga mabibigat na rason yun at hindi na natin kayang isa-isahin. Ngunit mga utol, palagay ko yung original na layunin nitong Hamas pwedeng talagang ipagtanggol lamang ang karapatan nila. Ngunit kasi yung ways na ginagawa nila, doon sila na puntuhan, no, na nasabihan ng mga terorista. Okay, yung paraan ng kanilang mga ginagawa. Okay, so ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Mamaya titingnan natin yung kaunting istorya tungkol dito sa grupong ito. Tuloy na muna natin. Sinasalungat din ng Hamas ang proseso ng kapayapaan sa Israel at tinatanggihan ang anumang negosasyon o kompromiso tungkol dito. Inututulan ng Hamas ang two-state solution na lilikha sana ng bukod na estado para sa kanila sa West Bank at Gaza Strip. Giit ng Israel, dapat na i-demilitarize ang Palestinian state para hindi maging banta sa kanila. Gusto ng Palestinians na maging kabisera ng kanilang estado ang East Jerusalem na kinabibilangan ng sagradong mga lugar para sa mga Muslim, Jews at mga Kristiyano. Pero giit naman ng Israel, dapat manatiling indivisible at eternal capital ang Jerusalem, subalit hindi kinikilala ng international community ang pagsakop ng Israel sa East Jerusalem. May mga usapin rin na gustong isulong ang Hamas tungkol sa mga refugee nang marami kasama sa angkan ng mga nagsialis noong 1948 at sa paninirahan ng Jews sa lupang sinakop ng Israel noong 1967. Nais ng Hamas na alisin na ng Israel ang matagal ng blockade na ginagawa nila sa Gaza na sanhi ng paghihirap sa mga taong bayan nito. Katunayan, ang Gaza Strip ay tinaguriang largest open-air prison ng mga aktivista at ng mga Palestinians. Nakakulong ang mga nakatira dito at kinakailangan pa na humingi ng permiso sa Israel ang sinuman na nais makalabas ng Gaza Strip sa iba't ibang kadahilanan. Kahit na ang Israel ay umatras na sa Gaza noong 2006, pinaiiral pa rin nila ang kanilang occupying power sa lugar na ito. Mga utol, yun yung isa sa mga dahilan. No? Isipin mo, doon sa lugar, para kayong nakakulong, doon lang kayo sa loob nun. So kailangan nyo ng authorization para lumabas. So talagang armado yung nakapalibot doon, yung mga Israel, armado yun mga utol. Hindi ka basta-basta makakalabas ng Gaza Strip kung ikaw ay Palestinian. Okay? So ganun kahigpit po. Feeling ko, ang kawawa talaga dito yung mga mamamayan, yung mga Palestinian civilians. Okay, na walang kinalaman dyan sa gulo na yan. Ang gusto lamang ay mabuhay na mapayapa. So ganun talaga nangyayari kapag may kaguluhan sa lugar. At hindi lang po ito ngayon nangyari. Sobrang haba na po ng panahon na nangyayari ito dyan sa lugar na yan, sa Israel at Palestine. Anyway, noong 1948, pinalak na ng United Nations na hatiin sila into two states. And for some reason uli, hindi po nangyari. Okay? Hindi nila kayang mag-coexist sa isa't isa. So tingnan na natin muna kung ano nga ba tong Hamas? Ano nga ba tong grupo na ito? So ayan. Ang title mula sa Council on Foreign Relations. Okay, what is Hamas? The Palestinian militant group has struggled to govern Gaza and remains committed to violently resisting Israel. Its surprise attacks against Israel in 2023 threatens a wider conflagration in the Middle East. Dahil gusto napipigilan lamang yung mga Arab countries na makialam dito dahil na nga rin sa banta ng Western countries. Okay? The summary. Ito na tayo. Hamas is an Islamist militant movement and one of the Palestinian territories' two major political parties. It governs more than 2 million Palestinians in the Gaza Strip, but the group is best known for its armed resistance to Israel. In October 23, yung nag-launch sila ng more than 5,000 missile more or less. Okay? Sa Israel, no? Killing hundreds of civilians and soldiers and taking dozens more as hostages.
Israel has declared war on the group in response and indicated its military planning for long campaign to defeat it. Okay? So yan mga utol. What's the group origins? Hamas, an acronym for Harakat al-Muqawamah al-Islamiyah, Islamic Resistance Movement, was founded by Sheikh Ahmed Yassin, a Palestinian cleric who became an activist in local branches of the Muslim Brotherhood after dedicating his early life to Islamic scholarship in Cairo, Egypt yan. Beginning in the late 1960s, Yassin preached and performed charitable work in the West Bank and Gaza, both of which Israel occupied the following 1967 Six-Day War. Okay? So ito na lang yung Gaza na titira mga utol. Ito na yung West Bank. Ito na yung mga nasasakupan na lang ng Palestine. Ito yung buong Israel na. Pero dati, mas marami sila ang Palestine. Unti-unti silang naubos. So, you know the story. Alam nyo na kung bakit, di ba? Parang napakahirap isipin. No? Kung kayo, tayo Pinoy, mga utol, may pumunta rito ng mga dayuhan tapos unti-unti nauubos yung lupain natin para sa mga kapwa natin Pilipino. Anong gagawin natin? Di ba magre-retaliate din tayo? Gagawa rin tayo ng resistance. So halos ganun din yung ginawa ng mga Palestinian group na ito. Ngunit, kaya lang naman sila rin nabansagan siguro na terorista dahil nga sobra na yung ginagawa nila. Pero kung ano't ano pa man, hindi natin malalaman ang punot dulo nito talaga dahil ito ay may halo ng politika. Okay? So marami nang involved dyan sa likod niyan. Sa likod ng katotohanan ng mga bagay na yan, marami na pong mga bansa ang nakikialam dyan. Aminin man natin o hindi. Okay? So paki-comment ang inyong opinion, tuloy na muna natin. Bukod dito, ayaw ng Hamas ang pulisya ng Israel sa pagtrato sa mga Palestino at maging sa moske nito. Sa kabila ng limitadong tubig, kuryente, pagkain at iba pang mga supplies ay bukod tangi naman ang kabataan sa Gaza. Sila ay mga bright at industrious students, subalit pagkatapos na lang makagraduate ay walang makuhang trabaho sa Gaza at hindi naman sila makalabas. Ang unemployment rate sa Gaza ang isa sa mga pinakamataas sa buong mundo na 46.4% ayon sa tradingeconomics.com. Sa ngayon ay hindi lamang gutom at takot ang nararanasan ng mga kabataan kundi depresyon dahil sa kawalan ng kuryente, madilim na sa Gaza, paubos na ang fuel na ginagamit sa mga generators, walang makain ng mga tao at pinapanawan na ng pag-asa ang mga ospital na pasyente na may sakit at maging nabiktima ng airstrikes. Isipin nyo mga utol, no? Nandun sa kayo sa lugar na yon, yung Gaza Strip na yon, na sa Gaza mismo, tapos yung supply nyo ay limitado. Kontrolado yun ng Israel. So, gaano kahirap mamuhay doon? O walang kuryente, bilang ang supply ng pagkain, ng tubig, tas doon lang kayo. Hindi kayo pwedeng lumabas. Sino ba naman? Sinong tao ang makakatiis doon na hindi lumaban? Ewan ko pero palagay ko, di ba? Grabe yung kahirapan na dinadanas din ng mga sibilyan na nandyan. Hindi ako kumakampi doon sa ginagawa nitong Hamas o nung ano pa mang grupo na nagre-retaliate. Ngunit tingnan nyo naman yung paano yung mga tao dyan na wala namang kinalaman, 'di ba? Damay na rin sila. So hindi sila makalabas. Pero nitong kamakailan nagdeklara ang Israel na pwede silang yung mga Palestinian people pwedeng lumikas papunta sa south sa katimugan bahagi. Okay, ewan ko saan nila idadalin yung mga mga sibilyan na Palestinian. Ngunit talagang kasi nagdeklara sila ng all-out war dito sa grupo na ito. Okay? So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang ang inyong opinion. Yun na yung opinion ko lamang. Tuloy na natin. Ito na marahil ang pinakamalupit na paglabag sa karapatang pantao na nagagawa ng isang may kayang bansa sa mga tao. Marami ang nagtataka na bakit tila hindi nauubusan ng armas ang Hamas at patuloy sa kanilang ginagawang pag-atake sa Israel. Saan nga ba nanggagaling ang kanilang mga kagamitan? Eto na. Ayon sa CIA, ang pangunahing pinagkukunan ng armas ng Hamas ay mula sa dalawang paraan. Una ay ang pag-smuggle nila habang ang pangalawa naman ay nanggagaling umano sa bansang Iran ang kanilang sandata. Hindi man matiyak ng gobyerno ng Israel at Amerika ang totoong naging papel ng Iran sa nakaraang pag-atake sa Israel. Ayon sa mga eksperto, ang bansang Iran ang siyang pangunahing nagsusupply ng mga smuggled na mga sandata na kadalasan ay idinadaan sa mga tunnel o di kay ibinabangka papasok sa Gaza Strip.
Malaki pa din ang pakinabang ng mga tunnels ng Hamas upang iligal na lang maipasok ang kanilang mga armas sa kanilang mga kampo. Ang mga tunnel na ito ay siyang naging target ng Israel na pasabugin dahil bukod sa nagiging kuta ito ng Hamas, ay nagsisilbi ding daanan ng mga ito ng kanilang mga iligal na transaksyon. Ang pagpapagawa ng mga tunnel na ito sa Gaza ay nagsimula bago pa man iatras ng Israel ang kanilang tropa sa Gaza taong 2005. Nasa mahigit kumulang 2,500 mga tunnels ang meron sa Gaza na nasa ilalim ng kanilang border sa bansang Egypt. Ito ay daanan ng mga smuggled na commercial goods, fuels at mga armas pandigma. Taong 2010 nang ipinagsawalang bahala na ng Hamas ang pag-smuggle ng mga armas at kagamitan na idinadaan sa mga tunnel dahil sa binuksan na ng Israel ang mas maayos na pag-import ng mga produkto na dumaraan sa legal at mas maayos na proseso. Kinalaunan ay sinira na din ng Egypt ang mga tunnels na ito upang hindi na magamit ang ilan. Subalit marami pa ding mga tunnels ang ginawa ng Hamas sa paglipas ng panahon. Taong 2006, ginamit ng militanteng grupo ang isang tunnel sa ilalim ng border upang patayin ang 2 sundalong Israeling nagbabantay sa border habang hinabol pa ang pangatlo. Taong 2013 naman, nadiskubre ng Israeli Defense Force ang isang 1.6 kilometers long at 18 mm deep na tunnel na may konkretong pader at bubong na nagdurugtong mula sa Gaza patungo sa isang bahagi ng teritoryo ng Israel. Nadiskubre ito dahil sa hindi pangkaraniwang tunog na naririnig ng mga residente malapit sa tunnel. Kayo ba naman ng mga utol, 'di ba? Kayo ba naman yung saraduhan na hindi kayo makakalabas? Talagang maghuhukay, gagawa kayo ng paraan para makalabas kayo. Okay? Yun, sa pagkakataon na ito, itong ginawa nila mga tunnels, 'di ba? So yun yung paraan nila para makapagpasok ng mga supply. Okay? Bukod doon, pero malamang sa malamang, 'di ba? Lahat rin ng illegal, no? Yung to name some, mga armas, no? At hindi naman po lingid sa mundo na isa sa mga sumusuporta sa Palestinian people o kung ano pa man ang bansang Iran. Okay? So meron pa mga utol, yung Hezbollah na tinatawag. Okay? Pero siyempre kahit sino 'di ba? Hindi kayo makalabas doon sa lugar ninyo. Binabantayan kayo, armado yung nakabantay. So anong ang tendency? Gumawa kayo ng paraan, no? So sa lagay na ito, gumawa sila ng mga tunnel. Kaya lang, natuklasan rin ng mga kalaban nila. So ano masasabi nyo dyan? Napakahirap kasi na kampihan natin Israel, kampihan. Wala na pong pagkampi. Tingnan lang natin yung mga datos o yung mga impormasyon na ating napapanood pero limitado lamang ito. Gaya nga nasabi ko kanina, imposible na walang nagsusulsol dito, walang mga backdoor dito, kumbaga, na nagsasabi. Kasi ito resulta na ng politika. Itong away nila, bukod dun sa away ng lahi nila, may mga party na involved na hindi natin nalalaman. So napakasalimuot po nito kung ating pag-aaralan at ating babaklasin pa o ating i-research, sasaliksikin ng gusto yung mga dahilan nito. Pero yun na nga, doon pa rin bumabalik, no? Away ng lahi nila. Pero bukod doon, meron ng ibang mga rason. At isa doon yung politika. Okay? So ano masasabi nyo? Pa-comment na lang. Ituloy na muna natin. Sa sumunod na taon, mas pinagsumikapan ng puwersa ng Israel na sirain ang mga naturang tunnel na nagiging malaking banta para sa kanila. Nasa mahigit kumulang 30 mga tunnel ang winasak ng puwersa ng Israel, subalit isa sa mga tunnel ang nagamit ng Hamas upang mapatay noong panahong iyon ang 4 na mga sundalong Israeli. Ayon sa mga eksperto, bukod sa ginagawang daanan ng kung ano-anong mga iligal na bagay ang mga tunnel ng Hamas at sikretong lagusang upang lihim na umatake, nagsisilbi din umano ang mga ito na taguan at kuta ng mga militanteng grupo. Ang mga lider umano ng grupo ay sa mga tunnels nagtatago at pinaniniwalaang nakakapamuhay sila na mas maayos at komportable sa loob ng mga tunnels. Ang mga tunnels sa Gaza na ginagamit ng Hamas ay nakabaon ng nasa 100 talampakan ng lalim sa lupa. Ang mga pintuan o pasukan ng mga ito ay kadalasang nasa mga bahay ng mga residente, mga moske, paaralan at mga pampublikong mga gusali upang hindi mahalata ng kanilang mga kalaban. Dahil sa pagtatayo ng mga tunnels na ito sa Gaza, ang dapat sana ay pera para sa muling pagbuhay sa Gaza na donasyon mula sa iba't ibang bansa
na maaari ding gamitin sa pagbili ng semento upang gamitin sana sa pagsasaayos sa mga nasirang bahay at gusali dahil sa mga nakaraang kaguluhan, ay mas piniling ilaan sa pagsasaayos ng mga naturang tunnels. Pinaniniwalaan ng marami na ginamit din ng Hamas ang ilan sa mga tunnel sa kanilang ginawang sorpresang pag-atake sa Israel noong 7 ng Oktubre kung saan libo-libong mga tao na ang namatay at nasugatan. Bukod sa mga armas na idinadaan sa mga tunnels na ginagamit ng Gaza laban sa Israel, ang Hamas ay mahusay din pagdating sa pag-i-improvise ng mga armas o paggawa ng mga ito ng sila-sila lamang. Sa haba kasi ng panahon ng kanilang pakikidigma at paggamit ng mga makabagong armas, natutunan na din ng Hamas na kopyahin o gayahin ng mga armas na nagmumula sa labas ng Gaza. Anyway, mga utol, 'di ba? Etong mga to, no, pwedeng ginagamit lang ng ibang mga bansa, no. Wag na natin, syempre hindi naman natin malalaman ang buong katotohanan. Pero pwede yan, na ginagamit na rin sila, no. Kagaya na nangyayari sa Well, anyway, alam natin, no, pwede imposible naman wala nagpopondo sa mga yan. Ganun lang kasimple yon. So, para sa isang pakinabang, no, beneficial doon sa kung sino man nagpopondo, sabi ko nga kanina, ito'y resulta na ng away ng kaguluhan politika, geopolitics, kung ano pa man, at yung supremacy ng mga bawat bansa. So, napakasalimuot na nitong alamin. Pero anong gusto ko malaman, yung mga inyong nalalaman, pakishare na lang para madagdagan ang ating mga impormasyon. Mga utol, hanggang doon lang muna. Sana'y nag-enjoy kayo, sana may nalaman kayo. Kung may nalalaman pa kayo na bukod dun sa mga nasusulat o naka-available sa internet, paki-comment na lang. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat kay Isayang Pinoy sa pagbabahagi nito. Maraming salamat din sa inyo mga utol. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.